ito na naman si Ma'am Shi, as full-time mom. Pasensya na po sa first vlog ko, medyo not feeling well ako ngayon. So, maraming pinagdadaanan, maraming, sabihin natin, stress. Lagi naman pong stress ang mga mami eh. Intindihin nyo na lang kami. Ano, diga guys, diga mga mami, mga daddies, lagi tayong stress araw-araw. Ikaw na kaya ang lahat sa iyo, lahat ng responsibility sa iyo, diga, ma-stress ka. Pero alam nyo guys, ito ma-share ko sa inyo. Ako yung taong maawain, pet lover. So, sa pagiging pet lover mo pala, once na pet lover ka, maawain ka. Ako, sa side ko ha, ayun lang, may opinion, my own opinion. Maawain ako sa kapwa, maawain ako sa mga hayop, katulad nito. Ito po guys, i-share ko lang to history nitong pusa na nasa tabi ko. Meron po ako isang alaga. Tricolor po siya. Tricolor siya, then yung tricolor na yon, napalaki ko na siya, naging nabuntis na siya, nanganak na siya ng 3. So, nung nanganak siya ng 3 guys, ito naiwan na isang anak. Ito po si Mingming. Pinangalanan ko siyang Mingming. Tricolor din po siya. So, si mami niya, na si Yumi, ang ganda pong pusa ko na yon. Ang bait-bait, ang tahitahimik. Ewan ko, guys, bakit naisipan kong iligaw, ialis na dito. Iyon na experience ko na halos sa maniwala kayo at sa hindi, naiyak ako doon, guys. Alam niyo kung bakit? May ilang taon ko din siya nakasama, almost 1 year din yung pusa na yon. Alam niyo ba, naramdaman ko, yung time kasi na yung guys, mali pala yung sabing magdedesisyon ka ng galit, hindi pala tama yon. Dapat pag nagdesisyon ka, yung hindi ka galit, yung hindi ka naiinis. Kasi pag nagdesisyon ka, doon mo marirealize na mali pala yon, na kaya mo lang nagawa yung kasi galit ka that time. So, next time, wag po natin gagawin magdedesisyon na tayo galit, kasi ang kahihinat na nun, pagsisisihan po natin. So, ito si Yumi, inalis ko na. Niligaw ko na po si Yumi. Then, nangyari po, akala ko okay na ako, nabawasan yung alaga ko kasi hirap na rin po ako sa pag-aalaga. At yun pa yung ihi, halos ako ang nag-aasikaso, nagdadakot. Ito po pala guys, itong aking isa kong anak na si Mimay. Yan, halos dito na po sa loob natutulog yan. Ayaw na po niyang hihiwalay sa akin. Kung saan po ako pumunta, nandun po yan. Paglalabas ako, nakasunod po yan. Kung saan ako, sa CR, nakasunod din po yan. Nakabantay po sa akin yung aso na yan. Yan ang alaga ko, para ko na po niya anak na babae. Po akong anak na babae, so ganun na lang po ako ka-attach sa aso na yan. Na halos ang dami na po sinira ng aso na yan. Tsaka na po tayo dyan sa topic na aso na yan, kay Mimay. Doon po tayo sa pusa. Ibabalik ko po ang story ni Yumi na mami ni Mingming. Si Mingming yung anak na si Mingming. 3 po yung anak niya, so naiwan po si Mingming. Biniligaw ko na po yung 2 anak at saka si Yumi. After 1 day, gabi noon, naiisip ko yung alaga kong yun. Wala naman din akong masama, tahimik naman. Konsensya po ako, sa madaling salita, konsensya po ang dumali sa akin. So, ito na po yung anak ni Yumi, si Mingming. Pinangalanan ko siyang Mingming, wala na akong maisip na pangalan. So, si Mingming, yan, malaki na po siya. Yung pong mami niya, hinanap ko po, kinabukasan, hinanap ko yung kung nasaan na siya. Hinanap po kung nasaan na yung aking alaga na yun. Bumalik po ako sa palengke. Doon ko po siya dinala sa palengke. Pinadala ko sa isang driver. Binayaran ko po yung driver, tricycle. Pinahatid ko doon. Nakakahon po sila. Nung balikan ko po, hanap po ako ng hanap. Kung saan po ako nagpunta rin sa loob ng palengke. Paikot-ikot po ako hanggang sa nahilo na ho ako sa kakatanong, kakahanap. Wala po ako nakitang Yumi na aso, na pusa. Tanong-tanong ko rin po, wala.
Hindi po ako sumuko, kinabukasan pa ulit. Pumunta po ulit ako ng palengke, nagtanong-tanong po ulit ako. Ang sabi nila meron daw pusa doon na yung hinahanap ko, yun daw. Malambing daw, malinis yung pusa. Syempre malinis kasi dito lang po sa bahay yun. Hindi man sila naliligo, hindi sila madumi, malinis sila sa katawan, nililinis nila yung sarili nila. So yun, sabi nung naging sa palengke, yun daw yung alaga ko. So bumalik na naman ako so 3 beses ako bumalik sa palengke, 4 na beses ko. Umiiyak na ho ako sa paghahanap sa pusa ko na yun si Yumi. Pero wala hong naging resulta. Hindi ko na ho alam ang gagawin ko talaga. Naaalala ko yung alaga ko na yun. Hanggang sa pinagsisihan ko po yun na hindi tama na magdidesisyon ka na galit ka, na ililigaw mo yung pusa mo dahil wala naman silang kasalanan. Na galit ako sa dahilang paggising ko ng umaga, nagkalat po ang tae sa banyo. Opo, sa tae sa banyo. Okay lang naman yun. Kaya lang nung time na yung halo-halo na po stress ko. Pati sa anak ko. Isa rin po kasi pasaway itong anak ko. Ngayon, hindi, ito na po. Yung last day ko ng paghahanap, umaga na, tinext ako ng isang vendor ng palengke. Tita, punta na po kayo dito, nahuli na po namin si Yumi. Di excited po ako, bumalik po ako sa palengke. Pagdating ko ng palengke, ayun, punta ako doon, kita ko, nakakulong na. Nung makita ko naman, ay, hindi po yan si Yumi ko. Sabi kong ganun sa mga nagsabi na ayun daw ang aking alaga. Hindi ba iyan ang Yuming hinahanap kong pusa? Hindi po, sabi ko gano'n. Yung pusa ko po, maganda po ang kulay. Sabi ko, hindi po ganyan. Pero, paano po ba yan? Sabi ko gano'n. Sagot po ng isang vendor, kunin mo na. Sabi gano'n, alagaan mo na kasi mabait yung pusang yan. Tumatabi yan sa akin pag natutulog ako ng gabi. Sabi ni ating vendor. Eh di, nagdalawang isip po ako kung kukunin ko itong pusa. Ito na po siya, oh. Ayan. Nagdalawang isip po ako kung kukunin ko siya. E di, ewan ko po, parang naawa ako. Naawa na naman ako. Yan yung hirap sa akin pag umiral po awa sa akin. Kahit ginawan mo ako ng kasalanan, ginawan mo ako ng hindi maganda, pag umiral ang awa sa akin, nananaig yung awa na yun, patatawarin kita. Ganun ako. So, sa pusa naman, wala namang kasalanan yung pusa. Di sabi ni ate, kunin ko na raw. Ito, kinuha ko na nga po siya. Inadapt ko na. So, sa pag-adapt ko sa kanya, kapalit niya Yumi, wala po akong pagsisisihan, guys. Tanungin niyo po ako kung bakit wala akong pagsisisihan. Kasi, napakalambing niya po. Ang lambing-lambing niya. Nakakawala siya ng stress. Tumatabi po siya sa akin. Pag nakaupo ako, kumakalong siya sa hita ko. Pag natutulog ako, nahihiga siya po sa aking binte, sa aking paa. Tapos minsan dito pa sa tiyang ko. So guys, sino ba hindi maaatat sa pusa, diga? Kaya hindi ako nagsisi dahil na-attract pa ako sa buntot niya. Tapos ang dal-dal-dal-dal po niya. Ang dal-dal-dal-dal niya, para siyang si Marites. Ang ingay niya nung pagdating niya dito, nagsasalita po siya, guys. Isa pa yung na-obserbahan ko sa pusa na ito. Hanggang sa ngayon po, ayan. Tsaka yung balahibo po niya iba. Kaya isip ko, may lahi po ito imported. Siguro mixed breed. Kaya ganito po yung balahibo niya. Lumago po siya. Tapos niliguan po namin kinabukasan. Pinaliguan ko para malinis total siya. Ayan. Kaya para ko na din siyang anak. Ang dami ko pong inaalagaan. Kahit sabing isa lang po anak ko, si Dave. Marami po akong alagang mga pusa. 5 po, 4 po silang pusa. Meron pa si Blackie. Si Blackie naman po, itinira ko yung black. Kapalit po siya ni Yumi. Kasi ang bawat color po ng pusa may mga dalang kahulugan yan. May dalang swerte sa atin yan. Ramdam ko naman po. At saka yung mga pusa nagbibigay po ng healing sa atin yan. Hinihilingan na po yung mga sakit natin. Lalo pag yung nagpo-pouring may tawag yun. Yung parang nagbabibrate sila. May dala pong, ano yun, lalo pag may arthritis tayo. Idikit lang natin ganyan. Mararamdaman nyo parang energy. Damhin nyo po yun. Kaya wag nyo pong pandirihan ng tae ng pusa. Hindi naman ako nandiri sa tae ng pusa. I-share ko lang po yun. Wag nyo sila pandirian. Oo, mabantot yung tae ng pusa. Pero masasanitin po kayo. Hindi lang naman po ako ang pet lover sa pusa. Marami po tayo, guys. Pero sa mga hindi pet lover, mag-alaga po kayo ng pusa kasi napakalaking tulong. Nakakawala ito ng sakit. Kung ikaw ay may sakit sa puso, hindi ka magkakaroon ng sakit ng heart attack. Kung may rayuma ka, pagagalingin ka nila.
Ganyang ka-heal, mas ano ang pusa. Ang aso din po ganun din. Nakakawala din po na stress ang aso. Lalo na po pag ito po ay nagsasalita din po ito. Ang galing din po nito. Umaakyat to sa bintana para pumasok. Every other day to naliligo. Hindi pwedeng hindi siya paliliguan dahil dito po siya natutulog sa loob ng bahay. Minsan po pag umiihi, umiihi na lang naman na siya dito, minsan na lang. Pag naihi po yan, napapagalitan ko, alam niya galit ako, alam niya kasalanan niya yun. Pag po pala yung mga alaga natin ay nasanay na sa ugali natin, alam na nila yung galit ka, yung hindi ka galit. Ganyan po pala pag talagang minahal ninyo at inalagaan ng mga aso, mga alaga ninyo. Kaya guys, ang maisishare ko lang po sa inyo, maging responsable din kayo sa mga alaga ninyong aso at pusa. Hindi porket sila ay mga buspin na mga local lang. Mahalin din natin yung mga local na pusa, hindi lang yung mga original, mga imported. Pare-pareho po yan para sa akin. Pangarap ko nga po magkaroon ng imported na pusa, kaso mahal, wala akong pambiling mahal na pusa. Hanggang sa nag-decide po ako guys na bumili na ng cat litter, binawas ko sa